Hindi po dapat 20,000 ang makikinabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Senator Marcoleta is next to interpolate. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, coming for you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Kung ngayon ko lang narinig na mayroon palang mga package dito sa PhilHealth, no? Mayroon palang konsulta package. So marami ng mga pinapatupad ang PhilHealth na hindi natin alam ng maraming kababayan. Kagaya ko nga lang, ayan mayroon palang konsulta package kasi dati nung naano namin yung ng PhilHealth ay lang, pag mayroon kang bill, dadalahin mo doon sa ng PhilHealth, madala ka ng mga records mo. Yun, tapos ayun ba, na nila, i-deduct na nila na kung may pa na magiging zero bill pa ang makukuha mo doon sa pagkatapos mo magproseso diyan sa PhilHealth. Ngayon, mayroon na pala sila ngayong mga package package deal. Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,000. Yakap Caravan na daw, pinalitan. Ito dito magaling itong administrasyon na ito, no? Palit ng pangalan. Lahat ng mga programa ng mga nakaraang administration o ng mga nakaraang pinapalitan nila ng mga pangalan. Di ba? Pero yun pa rin yun. Marami silang pinapalitan dito ng mga programa at palit ng logo. Anak ng tukwa talaga to. Kaya ang nangyari, 3 taon. 700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Diyan po yata sa konsulta package, Mr. President, kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor. Tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,700? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, Nako, laboratorio. lagot. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,000? Di ba? So, ganun po pag nandyan si Senador Marcolita. Maraming ma-erase na talaga namang may pakinabang sa taong bayan. Halimbawa, kagaya niyan. Package nga, pero hanggang 1,700. Naku! Ano bang halagang 1,700 yung sasabihin mo? Ay, pwede yan sa sa konsulta package. Oh. Magkano bang pag magpa-check up kayo sa doktor? 700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President?
Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa Is po it a kaya ang standard mabibili? rate of all? Di ba? Kita nyo? Di ba? Ganun po mag-isip yung mga nasa, na ang tawag doon, nasa dapat nag-isip para sa taong bayan. Ganun lang, bakit hindi man lang ginagawang 5,000? O, diba? 5,000, mukhang may ano pa, no? Mukhang masabi natin na okay na yung, pero kulang pa rin, dapat mga 10,000, mga ganun, mga package. The doctors, is it a Yes, standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Lagot na. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo, kung titignan nyo, 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin tinaas na po ito na, nung una po ay 1,200. O, di ba? 1,200, dinagdagan ng 500. Uy! Kung talagang seryoso kayo, kitang-kita nyo naman kung magkano ginagastos ngayon pag lumabas ka, magkano na bang mga presyuhan ng 1,700. Pero sana nga po, inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all. Do you have any breakdown of it? Tapos, anong sinabi nila, ha? Na pag pumunta ka daw sa mga DOH hospital, libre daw. Yun na nga lang yung Kasi ang laboratory test, pagka CBC, yung complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yun nga po That's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa. O baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante. Meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po, ginugupit. At nagkaroon po ng Grooming. yung 1,700 po para sa aso, hindi pa po Sapat. sapat. Itong pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor, tao po mga tao po ito ganyan po turingin yung mga Pilipino. Naisipan na kung talaga bang naaayon ba talaga. Kaya kung makikita mo sa mga hospital ngayon, kikita mo daming hindi na nakakalabas dahil sa laki ng billing. Kasi imbis na sasagutin kagaya niyan, mayroong mga healthcare. O ganun lang na mga parang useless lang din yung mga healthcare na yan sa mahal ng mga gastusin sa kung halimbawa sa hospital ngayon. Hospitalization, napakalaki. Tapos ganyan lang pala yung sasagutin ng mga universal healthcare, yung mga package nila. Pero pag makasalita sila sa media, libre na ang mga na po hospital pag-usapan ngayon, natin libre, na wala nang napakagandang bababayaran dahil sa anak ng pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President.
Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito. Oh, Mr. ngayon lang Gusto natin ko lang nalaman po yan. malaman kung kanino po galing yung 1,700 Tama. pesos per package. Kung PhilHealth ba? Useless. Sino ba? Kaya where did po that nung figure tinanong ko po, Mr. come from? President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Siguro, Yes, Mr. President, actually, nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang, talagang kung GB. titingnan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana na po, maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully ano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung mga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June. Hindi po, palagay ko, isang taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. For the Tubuan. Mahuhuli talaga kayo kay Senator Marcoleta. Mahuhuli talaga kayo. O, kita nyo? 3 buwan, yung pala 1 taon na. Pambihira Record naman po. yun, no? Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si Ginoong Ledesma ng huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa consulta package. Yes, Your Honor, Mr. President. That Came from Sinagot eh. PhilHealth. Alright. sa mga kapit, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po, babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit.
O baka hindi, mahina po tayo No, out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000. Ganun po. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Natawala si Jinggoy. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Para sa ganon, yung perang ibibigay, pagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbat. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli. Para naman po Tama. natapos na po ako. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng Magkano per 3,000? hemodialysis? Magkano? Mga 3,000. O yan, yung magpa-dialysis. Mga 3,000. Ayan, hindi na alam. Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest, nasa 6,350 na per session. Per Your Honor. session? Ang Dati po nasa binabasa, 3,000 lang eh. Pero Per ngayon, session or per cycle? per session? Per Per session, session Your Honor, yata eh. Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... kaya ko po afford that? tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, Grabe. itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po sana Booking. Yan yung sinasabi, no? Mga sinasabi nito. Kaya nga, itong administrasyon na to, puro pambubudo lang talaga, no? Ang galing-galing magsalita. Kita nyo naman, booking. Mabubuking talaga sa mga investigasyon. Yung mga ganyan, yung pinagsasabi. UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no? Yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, no? Mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So, siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings sa nandito po ang PhilHealth, kung paano po nila na nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Your Honor. Yeah. Mr. If I may- President, if kasi I may, po- dun sa 6,000 pesos, is that a government-owned hospital or private? 6,000.
Any po, Mr. President, it's a government hospital or any private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Hindi, kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Well, it's in a private hospital. Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako. Ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi per session. per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta, for enlightening us through your interpellation. Senator Erwin Tulfo?